Mga igsoon, kumusta no? So karon nga gabi nanan sa tayo i-refute no, nanan sa tayo i-debunk nga pagtulunan or claim actually kani siya nga claim is to the max no, and kani siya is para sa ako is grabe gid nga kastigo sa Ginoo ani nga tao no. So tanawan ninyo paminawa kung unsa ang iyang giingon nga kabulaanan. Tinuod bitaw nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang tag-iyaan ng libro nga gitawag og Biblia. Kamo igot lang mo ng kopya. Okay, so see, unsa yang claim no? So ang yang claim nga ang Biblia daw is ang nanagiya no, is ang mga dako nga pundok no, ang RCC. And mind you, mga igsoon no, nga ang gingon diri sa pulong sa Ginoo 2 Timothy chapter 3 verse 16 so and 17. Dili Katoliko ang naghatag o ang tag-iya aning Biblia no. Atong basahon no, Biblia lang gid ta igsoon no, dili ta magpataka kay mahitabo nga maparitahan nga tao. So 2 Timothy chapter 3 verse 16. Unsa gingon diri sa pulong sa Ginoo? Kung namo Biblia palihog tanawa no, ingon dinhi all scripture is given by inspiration of God no, ingon din ha of God, and it is profitable for doctrine, for reproof no, for correction, for instruction in righteousness. 17. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished into all good works. So see, all scripture is given by inspiration of God. Ibig sabihin, kani ang Biblia, ang scripture, tanan nga scripture, the whole book, the whole Holy Bible, no, is given. Meaning, ihatag sa Ginoo. Dili ang Katoliko Romana or ang RCC ang naghatag ani nga Biblia. Dili ta mag ako no, dili ta mahimo ba nga angkon-angkon no, mao mo gina sila no, angkon-angkon, gabi dagan nilang claim. Now, gi-claim na gid nila no nga ilaha daw ni. Actually, para pulong sa Ginoo, no? Gikan sa Ginoo ang pulong niya. Dili sa kung gikan sa kung unsa nga grupo nga grabe ra ba ka kulto. Panalang talaga ng Ginoo to God be the glory. Basta mamutbot na gani ning mga sulpot, mura yun ni sila o tawag ini nga correct. Mura ba ka na bitawng true. Basta maminaw ka ani nila ilabi lang katong mga nakabalo sa gitawag pagtuong Katoliko kining ilang gipangyawit mo ning tinuod. So ato ani tubagon og tagaan og reaksyon kining nihatag pud og reaksyon sa ako ang gitawag og mga statement sa mga videos nga ato ang gipang-upload, and nagkatawa ko sa iyang tawag ining gimo, wag kasig kay ni to the max. Actually, ang atong claim na magud siya gitawag og proof. Dili man ta pareha sa ila, pareha aning ato ang amigo nga nag-claim nga appeal sila nga pwedeng mogamit ang balang kasulatan nya pagkahuman di magisa makatudlo. Og kinsa nagtudlo nila nga mamahimo silang appeal ni anang maong gitawag og balaang kasulatan. And sumala pa niya, ang simbang Katoliko daw kuno, grabe daw kuno ka gitawag og kulto. Kung siguro sa kasabot on sa meaning anang kulto, actually kanang quote, it is a way or practices nga tawag anang giact as worship and the belief sa usa ka gitawag og pundok, sa usa ka relihiyon o sa usa ka gitawag og sekta. Pero dito sa Pilipinas, gigamit na nga term as negative presentation concerning sa usa ka pundok na din instead of mutuo sa Ginoong Dios dito na hinuon mituo sa ilahang mga founders. Para pareha ani karon. Kung tinuod pa ni nga kini nga tuang amigo nakasabot gid ni siya sa gitawag og termino nga kulto, dapat wala na siya sa iyang ugaling pundok. Na sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ngano man kay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod man ng Kristo. Si Kristo may nagpundar ni ana. Kung si Kristo ang nagpundar ni ana, si bisan kinsa nga dili mo dawat ana or mo kontra ni anang maong gitawag og punduka or kanang maong simbahan na ang tawag ana kulto. Kaya instead of motuo ka, musubmit ka sa simbahan nga gitukod ni Kristo kang Kristo mismo og sa iyang gitawag og mga sinugo, naghimo makagimuhang kagalingon. So kulto na. Parehaan ni ron. Nagpadayag-padayag siya sa iyang katawag ining kaugalingon. Instead of motuo siya sa Biblia, og tawag ining sa responsableng gisugo sa pagtudlo ni anang maong gitawag Biblia, naghimo man siya ihang kaugalingon. So buti pasabot ang tawag ana kulto. Mo ni ang kulto dili Iglesia Katolika. Ang Iglesia Katolika si Kristo may gitukod. Kamo kanang inyong pundok gitukod man na sa sulpot, mabato ka mga tagak. Mo na nga ang tawag sa inyo kulto. Di ba? Di lang Iglesia Katolika ang kulto.
Number 2, kabakakan daw akong gisulti nga ang nanag-iya sa libro nga gitawag og Biblia ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Abi ninyo giunsa lang niya pag-twist ang gitawag og mga pulong kay para ingnon nga tinuod siya. Ang gibasa niya ang 2 Timothy chapter 3 verse 16, gihatag ang tawag ining balang kasulatan, gilamdag kini gikan mismo sa Dios. Nag-ingon ba kung Iglesia Katolika Apostolika Romana ang naglamdag sa Biblia? Wa ko musultian na ang akong giingon. Tatog tinaw kong ingon, tinaw pa. Kung kasabot gid mo, ang libro nga gitawag og Biblia, ang Iglesia Katolika mo ay tag-iya ana. Nga naman, wa man na nagparasyon. Yung langit padung kalibutan, naman siya responsable mga gisugo aron mamugna ng gitawag og Biblia. O kanang responsable nga iyang gisugo, gitagaan niyag otoridad nga manag-iya ni anang maong butanga, nga naman kay iya ng gisugo sa pagpanudlo concerning sa iyang pulong ng St. Matthew chapter 28 verse 19. Gipadala niya aron pagtudlo. So kanang libro nga gituga sa Dios alang nila, kanang libro nga gituga o gihatag sa Dios alang nila, sila ang responsableng administrator or na nag-iya ni anang maong butanga nga gikan mismo sa Dios. Kay kanang pundok nga gipasakupan ni anang maong mga tawhana, iya man sa Dios. Ana ba? Wa ko niingon nga ang Iglesia Katolika mao ang nag-inspired, no. Mali, ayaw i-twist ang tawag ining nakasulat sa balang kasulatan para isuksok ni may pangunahuna. Ayaw ninyo i-twist. Pagpamakak na o pagbutang-butang na. So again, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang nanag-iya sa libro nga gitawag og Biblia, nga naman kay di na magawas ng Biblia, di na mag-exist ang libro nga composed of Old and New Testament nga giusa o gitawag og Biblia kung walang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Gani, kung sumang gani kay mo muingon nga ang Biblia pulong sa Dios. Wa man na mabasa sa Biblia. Di man na mabasa sa Biblia nga ang Biblia pulong sa Dios. Di ka makabasa na. Tagay daw ko niyo sa tasbe. Nga namulong ang Kristo, namulong ang mga apostol nga ang Biblia pulong sa Dios. Wala. Di ka makabasa na inspiration. Pero never or nung ka nga niingon ang balang kasulatan nga ang Biblia pulong sa Dios. No. Kasi minasulti ana nga nito ang mga Katoliko og apil pud mo. Ituo pud mo. Napusukuhan pa ba ka na bitaw nag-apil-apil pud mong tuo ba? Kisa man ang namulong ana nga ang Biblia pulong sa Dios, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung dili pa iya sa Dios ang Iglesia Katolika, ug dili pa siya na nag-iya ni anang maong gitawag og Biblia nga gikan mismo sa Dios, dili siya makadetermine na kana pulong sa Dios. Di mo motuo na kana pulong sa Dios. Kung tinuod gid mo nga nasubak sa Iglesia Katolika, ayaw mo tuo nga ang Biblia pulong sa Dios. Nga naman kay again ang nanudlo, ang pinakauna, ang promotor, ang tawag ining origin sa pagtudlo nga ang Biblia that composed of Old and New Testament, ang simbahang Katolika mo oy nagtudlo ni ana. Kung wala ang Katoliko, wala mo. Kung may Katoliko, why Biblia pulong sa inyong tuuhan? Pagbasa na kong history, kaya pa di kang pataka, ako pasangilan pa yung kunin mo, nga ako itawag ini nagpataka, sakitan lang mo, nga naman sa hinungdan nga, di ninyo madawat ang kamatuuran, nga ang origin sa gitawag og Biblia, kagikanan sa maong libro, ang simbahang Katolika. Walay lain. Wala din mo magamit ang 2 Timothy chapter 3 verse 16 against akong nisulti. No, sir, no, ma'am. Gani ang 2 Timothy chapter 3 verse 16 nagpamatuod sa Iglesia Katolika. Nga naman, siyempre, giya sa pagtudlo, kisay mo tudlo. Kamo, dili. Ang mutudlo niya, nagkatong gisugo niya, St. Matthew chapter 16 verse 18 and St. Matthew chapter 28 verse 19 to 20. O kanang mo mga tawhan na gipadala, Romans chapter 10 verse 14 to 15. So, but pasabot ko magbitbit kag Biblia, magtudlo ka mahitungod sa Biblia, nga wa kay koleksyon anang St. Matthew chapter 28 o Romans chapter 10 verse 14 to 15. Bugos ka, piki. Ang pareha sa inyo ron, kutlo-kutlo mo Biblia. Nga pagkaman, may kalabutan ang Biblia. Itawag anang idibang pa ninyo ang simbang Katolika nga mga nag-iya na. Di mahog matawag sa inyo ha, bakakon, butbuton. Oh, pamutbut pa more. Kaya the more mga mamutbot, the more mga mapangka sa inyong butbut. Mo na nga ulaw kayo basta tawag ining mapangka. Again ha. Wala ko isupbak ang Biblia inspired written word of God. Kaya gitudlo na sa Iglesia Katolika. Gawas nga na inspiration nga nakasulat 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ingon pag simbang Katoliko, kanang scripture that composed of Old and New Testament mauna tuuhan nato nga pulong sa Dios. Ikaduha, kanang 2 Timothy chapter 3
verse 16, wa may gingon din na ang si Apostol Pablo nga apil ang New Testament ana. At the same time, sa iyang panahon, wa pa nasulat ang tibuok New Testament. O kisa ba nag-ingon ninyo nga apil ang New Testament ana be? Be kasi ingon ninyo. Ngano ni dawat na mo sa New Testament nga tawag ining mga libro na kanang pagsulti ni San Pablo 2 Timothy chapter 3 verse 16 nga inspired na inspiration hagikan sa Dios. Wa pa may labot ang New Testament ana. Kasi nagsulti ninyo, ngano nito man mo ana? Wala. Kusog kayo magkutlog-kutlog Biblia niya pagkaman way hanaw sa kasaysayan sa gikuptan niyang gitawag libro nga gitawag og Biblia. Na lang ni mga tawhana. Wala makaingon ko bot-boton basta bot-boton gani ang atong kalag-an na impernohon nun. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.